At yun ang ating dapat tandaan, mga kapatid. Tinatawag tayo ng Panginoon in a different areas, in different ages natin na kung saan po tayo po'y dapat maglingkod. Kaya mga kapatid, huwag natin sayangin ang pagkakataon. Tama-tama nang tawagin ako ng Panginoon is 33 years old. Tulad rin ng ating Panginoon Kristo sa kanyang ministry. Mga kapatid kay Kristo, sa aking pangalan, ang pangalan ko po is Rex, means King, Hari. Ang pangalan ko sa natotoo is Resurrection. Ibig sabihin, pagkabuhay. Alam mo, it's not a coincidence, mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat ako'y tinawag ng Diyos. At ito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa gospel ngayon. Iba-iba nang tayo tawagin sa iba't ibang edad po natin. At dapat tayo'y tumugon sa Panginoon. Mga kapatid, ano ang reward? Hindi po nasasayang ang panawagan at hindi po nasasayang ang pagtugon natin sa Diyos, ang paglilingkod natin sa Kanyang vineyard. Hindi po nasasayang. Remember the divine reward. Ano po ba ang ibig sabihin ng reward or divine reward? Sabi ng Bible, God's dealing with people are always in harmony with His grace. Remember, God is a gracious God. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. It's because God is a grace. It's a gracious God. And the grace of God is Jesus. Kaya, it is always in harmony with His grace and His justice. Yung katarungan, ang Diyos ay makatarungang Diyos. Ang Diyos, hating evil. Namumuhi ang Diyos sa masama, mga kapatid ko kay Kristo. But remember, God is a loving good. Nagmamahal siya sa mabuti. At ito ang basis ng Panginoon sa pagtanggap natin ng divine reward. Kung ang Diyos ay Diyos na mapagpala at Diyos na makatarungan, dapat ganun din tayo. Dapat tayo ay mga Kristiyanong mapagpala, mapagbigay, mapagkaloob, at dapat tayo po ay mayroon ding katarungan. Hindi dapat tayo mapagparusa. Mga kapatid, ang Diyos is hating evil. Namumuhi siya sa masama. At ganoon din dapat tayong mga tao. Tayong mga Kristiyano. Dapat tayo'y mamuhi sa masama, hindi yung masama ang patuloy nating ginagawa. At yan po, God is a loving of good. Nagmamahal siya sa mabuti. Kaya dapat ganun din po tayo. At ito ang batayan ng Panginoon for our divine reward, kung saan tatanggapin natin ang reward ng Diyos. Remember that new gift of God is on the basis of merit. Hindi po ang batayan ng Panginoon is merit, mga kapatid. Hindi po ang merito kung ano at magpakasipag, hindi po iyon ang tinitingnan ng Panginoon. But on the basis of His faithfulness, sa katapatan po natin, the faithfulness to His promises. Kung tayo po'y nagiging tapat sa mga pangako ng Diyos, and remember the promises of God is His Word. Ang Bible, thousands of God's promises. And remember, before we receive the promises of God, or the promise of God, mayroon pong dapat tayong gawin. Mayroong mga pangako, pero dapat ang pangakong tinutukoy ng Diyos, mayroon munang ipinagagawa ang Diyos before we receive that promises. At yan po ang nakasulat sa Bible. Tandaan po natin that God's reward is in harmony with His character. Ano po ba ang Diyos? Ano po ba ang ugali ng Diyos? Sinasabi ko nga po, ang Diyos, He is a gracious God. God is a gracious God. His graciousness. Sabi po ng Romans chapter 4. Ito ang sinasabi ng Biblia. Romans chapter 4 from verse 4. Mga kapatid kay Kristo. Sabi ng Bible, Romans chapter 4 from verse 4 to 5, mga minamahal. Now, when a man works, his wages are not credited to him as a gift, but as an obligation. Mga kapatid, kapag tayo po, mga kapatid kay Kristo, ay gumagawa, ang ating tinatanggap doon ay wage. It is a wage, mga kapatid, and it's not credited as a gift. Because gift, ang regalo,
Di po natin yan pinagpagalan. Di natin yan pinagpaguran tulad ni Kristo. God said, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Jesus Christ is a gift for every one of us. Regalo. At pag tinanggap mo si Kristo bilang regalo, ang promise ng Diyos, you will have eternal life. You will be saved, mga kapatid kay Kristo. At ang sabi, but as an obligation. Obligation, yung ating pong mga pinagagagawa sa trabaho, sa anumang ginagawa natin na tumatanggap tayo ng upa, yan po ay an obligation. That is a wage. But sabi ng Bible, Romans chapter 4 verse 12, however, the man who does not work, mga tao hindi naman gumagawa, but trust God who justifies the wicked, his faith is credited as righteousness. Mga kapatid, kung di man tayo gumagawa, ngunit may pananampalataya sa Diyos, ito'y nakikredit sa atin, sabi ng banal na kasulatan, bilang isang taong matuwid. But remember, brothers and sisters, faith without work is dead. Pinag-usapan natin dito yung pananampalataya, mahalaga. But kailangan ipakita natin ang pananampalatayang may kalakip na gawa. The evidence that you are truly saved is good works. Ephesians chapter 2, verse 10. Ano po ang sabi ng Bible? Verse 6 ng Romans chapter 4, verse 6. David says that the same thing when he speaks of the blessedness of the man to whom God credits righteousness apart from work. He said, "Blessed are they whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin in the Lord will never count against him." Mga kapatid, kailangan po natin na tayo ay tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos upang sa galit tanggapin natin ang reward ng Panginoon. So tandaan natin, God is a gracious God. Ang Diyos ay Diyos na mapagkaloob, mapagbigay. God, brothers and sisters, His justice is there. Ang kanyang katarungan ay laging nandyan. Naghihintay sa atin makatarungan ang Diyos. Sabi po ng Romans chapter 2, mula po sa mga talatang 6. Romans chapter 2 from verse 6, God will give you to each person according to what he has done. Ganun po ang Diyos. Makatarungan po siya. God will give to each person according to what he has done. Kung ano yung ating ginawa, ang Diyos ay makatarungan at nagkakaloob. Whatever you give, God will bring it back to you, mga kapatid kay Kristo. Ibabalik ng Diyos. More than pa. Sabi nga natin lagi, siksik, liglig at umaapaw. Sabi po ng verse 7, mga kapatid kay Kristo, na Romans chapter 2, to those who by persistence in doing good seek glory. Kung tayo po'y persistence sa mga ginagawa nating mabuti sa Diyos, mga kapatid kay Kristo, sabi po ng banal na kasulatan, to those who by persistence is doing good seek glory, honor, and immortality, He will give eternal life. Grabe. Hallelujah. Ang grabe ng promise ng Diyos. He will give eternal life. Mga kapatid, bibigyan daw tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo po'y persistent sa ating pong mga ginagawa na mabuti. Doing good and seeking. We seek the glory and honor and immortality, mga kapatid kay Kristo. At ano po ang tinutukoy na yun? Kung ang Diyos ang ating pinaglilingkuran, hinahanap natin, dahil tayo nawala at tayo nagbalik loob, bumalik tayo sa Diyos. Ayun po ang kailangan natin sa ating buhay. My dear brothers and sisters, ano ang sabi ng banal na kasulatan? But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. Subalit ang mga tao, mga kapatid, na makasarili, sarili ang hinahanap, binabaliwala ang katotohanan, sinusunod ang masama, sila daw po ay tatanggap
ng puot ng Diyos, ng galit ng Diyos. There will be trouble and distress for every human being who does evil. Ha? Remember verse 9 in Romans chapter 2. There will be trouble and distress for every human being who does evil. Mga gumagawa ng masama. First, for the Jew, then for the Gentiles. Mga kapatid kay Kristo. But glory, honor, and peace for everyone who does good. First for the Jews, then for the Gentile. For God does not show favoritism. Wala pong tinatangi ang Diyos. Wala po siyang favorite. Lahat po tayo ay gusto ng Panginoon. Kaya nga sinabi niya sa John 3:16, For God so loved the world. Hindi po nagtangi ang Diyos, kundi ang Diyos po ay nagmamahal sa lahat pertaining to the loving kindness of God. Wala po. Lahat tayo mahal ng Diyos, maging sino man tayo. Sabi nga ng isang awit, maging sino ka man. Mga kapatid, yan po ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos na mabuti. Kaya nga sa kanyang katarungan, ano po ang sabi ng banal na kasulatan? For His justice, sabi po mga kapatid ng Deuteronomy, no? Mga kapatid, sabi po rito sa Book of Deuteronomy chapter 28. Ha? Dito po sa chapter 28, the blessing for obedience. Kung tayo po'y magiging masunurin sa Diyos, this is the reward of God. The blessing for obedience. Sabi ng chapter 28 ng Book of Deuteronomy, if you fully obey, remember the word fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nation on earth. All this blessing will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Ano po yung mga blessing na yun? Sabi po ng verse 3 ng Deuteronomy chapter 28, verse 3, you will be blessed in the city and blessed in the country. Pagpapalain maging ang ating bayan. Sabi, the fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Tandaan po natin sa verse 4, the fruit of your womb, maging ang mga sinapupunan ng mga babae ay pagpapalain ng Diyos. Ibig sabihin, sila ay manganganak. In other words, kung hindi ang babae nanganganak na may asawa naman, mga kapatid, they are under curse. Mamaya po, tingnan po natin yan. Kaya ano ang sabi ng banal na kasulatan? Your basket and your kneading pot through will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. The Lord will grant that the enemies who raise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction, but flee from you in seven. The Lord will send a blessing on your barn and everything you put your hands to. The Lord your God will be blessed you in the land He is giving you. Mga kapatid, grabe ang pagpapala na binibigay ng Panginoon sa mga masunurin. Kaya nga po sinasabi ng banal na kasulatan, obedience is better than sacrifice. Sabi po ng Deuteronomy 28 verse 11, the Lord will grant you abundant prosperity. Mga kapatid, abundant prosperity to the obedient people of God. Sabi ng banal na kasulatan, abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground in the land He swore to your forefather to give you. Grabe ang pagpapala ng Diyos kung tayo po ay magiging masunurin, kung tayo po ay magiging obedient sa kanyang mga promises, sa kanyang mga salita. Sabi po ng verse 12, Deuteronomy chapter 28, the Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I gave you
this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following others' gods and serving them. Mga kapatid, grabe ang promises, grabe ang pangako ng Diyos kapag tayo naging obedient sa Kanyang salita. And that is a divine reward. That is a divine reward for those obedient people of God, for the divine reward for our calling in the vineyard of the Lord. Kung tayo po'y magiging tapat sa paglilingkod sa Panginoon, kung tayo magiging tapat sa panawagan ng Diyos, sa bawat calling natin, mga kapatid kay Kristo, ang Diyos ay nangangako. Ang Diyos ay mayroong nakalaan para sa atin. Now, ano naman po ang blessing for disobedience? Kung tayo po'y magiging masuwain, mga kapatid, ito naman ang sinasabi ng banal na kasulatan. Deuteronomy chapter 28, verse 15, curses, sumpa, para sa mga di susunod o sa mga masuwain. Sabi, however, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all His command and decrees, I am giving you today, all these curses will come upon you and overtake you. Mga kapatid, ang sumpa mag-o-overtake pa sa'yo. Mga kapatid, at ang sabi, you will be cursed in the city and cursed in the country. Your basket and your kneading true will be cursed. The fruit of your womb will be cursed. Ayan na po ang sinasabi ko kanina. The fruit of your womb. Mga kapatid, yung dapat mong iaanak, dapat na ikay manganganak, ikaw na babae na nananampalataya, kapag hindi po nanganganak, may asawa, yung po'y under the curse. Kailangan maputol ang sumpa. At paano mapuputol ang sumpa? Kailangan ganap na sumampalataya kay Jesus. Ganap na tanggapin si Kristo. Buong puso. Talikdan ng kasalanan. Renounce all those things, mga kapatid, na pinaniwalaan mong hindi mula sa Diyos. Kung ikay naniniwala sa mga horoscope, kung ikay naniniwala sa mga panghuhula, kung ikaw ay naniniwala sa mga tawa, sa mga espiritista, sa lahat ng gawa ng diablo, yan pong lahat ay evil. Mga kapatid, you need to renounce it para maputol ang sumpa. Dahil ang sumpa, mga kapatid, ay patuloy na kumikilos at patuloy po na dumadaloy hanggang sa 14th generation ng iyong mga kadugo. Kaya dapat po maputol ang sumpa, mga kapatid. Kaya sabi ron, you will be cursed, mga kapatid. The fruit of your womb will be cursed, and the crop of your land, and the calves of your herds, and the lamb of your flocks. Mga kapatid, grabe po ang mga sumpa kapag po tayo masuwayin. You will be cursed when you come in and cursed when you go out. The Lord will send you curses, confusion, and rebuke in everything you put your hands to until you are destroyed and come to sudden ruin because of the evil you have done in forsaking Him. The Lord will plague you with diseases. Magkakasakit kayo, mga kapatid, kung kayo'y masuwayin until He has destroyed you from the land you are entering to possess. The Lord will strike you with wasting diseases. Mga kapatid, wasting diseases, with fever and inflammation, with scorching heat and drought, with blight and mildew, which will plague you until you perish. Hanggang sa ikaw ay mapahamak, mga kapatid kay Kristo. The sky over your head will be bronze, the ground beneath you iron. The Lord will turn the rain of your country into dust and powder. It will come down from the skies until you are destroyed. Mga kapatid kay Kristo, grabe ang sumpa ng Diyos kung tayo po'y susuway sa Kanyang mga utos. The Lord will curse you to be defeated before your enemies. Magiging talunan tayo sa ating mga kaaway. You will come at them from one direction, but flee from them in seven, and you will become a thing of horror. Oh, matatakot kayong lahat to all the kingdom on earth. Your carcasses will be food for all the birds of the air and the beasts of the earth, and there will be no one to frighten them away. The Lord will afflict you with the boils of Egypt and with tumor, pestering sores, and the itch from which you cannot be cured. Hindi gagaling, kakatihin, magkakasakit, marami, mga kapatid.
magkakaroon ng mga sakit sa anumang bahagi ng katawan, and the Lord will afflict you with a madness, blindness, and confusion of mind. At midday, you will grope about like a blind man in the dark. You will be unsuccessful. Hindi ka magtatagumpay. You will be unsuccessful in everything you do. Day after day, you will be oppressed and robbed with no one to rescue you. You will be pledged to be married to a woman, but another will take her and ravish her. You will build a house, but you will not live in it. You will plant a vineyard, but you will not even begin to enjoy its fruit. Your ox will be slaughtered before your eyes, but you will eat none of it. Your donkey will be forcibly taken from you and will not be returned. Your sheep will be given to your enemies, and no one will rescue them. Your sons and daughter will be given to another nations, and you will wear out your eyes watching for them day after day, powerless to lift a hand. A people that you do not know will eat what your lands and labor produce, and you will have nothing but cruel oppression all your days. The sight you see will drive you mad. The Lord will afflict your knees and legs with painful boils that cannot be cured, spreading from the soles of your feet to the top of your head. Brothers and sisters, kung tayo'y susuway at patuloy na susuway sa salita ng Diyos, ang mga sumpang yan ang ating daranasin. Ang mga sumpang yan ay sinabi ni Yahweh, blessing for disobedience, from Deuteronomy chapter 28 from verse 15 following. Mga kapatid, but remember the reward of the godly person, the reward of the godly people, God's treatment of the righteous. Mga kapatid, grabe po ang sinasabi ng banal na kasulatan in Matthew chapter 5 verse 12. Mga kapatid, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Matthew chapter 5 verse 12. Ang galing ng sinabi ng Panginoon Kristo. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 12, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. Mga kapatid, for in the same way they persecuted you, the prophets who were before you. Mga kapatid, sa kabila ng lahat, ang mga mananampalataya at mga masunurin ay mayroong malaking gantimpalang nag-iintay sa langit. Kaya naman mga kapatid, yan ang kailangan natin na dapat natin tandaan. Sabi ng Romans chapter 8, mga minamahal kong kapatid, ito ang grabing sinasabi ng banal na kasulatan, Romans chapter 8 verse 17 to 18. Now, if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share His glory. I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Mga kapatid, nag-iintay ang pinangako ng Diyos, ang reward, the divine reward is waiting for us in heaven. Kaya mga minamahal kong kapatid, wag daw po tayong tatamad-tamad. Wag daw po tayo, mga kapatid, na tutulog-tulog sa paglilingkod sa Panginoon. Ang mahalaga, tinawag tayo ng Panginoon, gawin natin ang lahat ng ating magagawa bilang tayo mga tinawag in the vineyards of the Lord, at hindi nasasayang ang mga panahon at pagpapagal natin para sa Panginoon. May nag-iintay na gantimpala sa langit. Sabi nga ng banal na kasulatan, ayon kay San Pablo Apostol, ang hinahangad niya ay ang buhay na hahantong sa langit. Yan din ba ang hinahangad mo, kapatid? Hinahangad mo rin ba na ang buhay mo ay maging eternal, walang hanggan, na pinangako ng Diyos? Iyan ang pinakakahangad natin. Kung tayo nanghihinayang sa buhay na ito sa lupa, may hangganan, pero ang pinangako ng Diyos, buhay na walang hanggan sa langit, sa isang bagong lupa, isang bagong langit, na ibibigay sa atin, na ang liwanag ay si Kristo, na siya ang ating tagapanguna, siya ang ating ulo, at tayo ang kanyang katawan. Mga kapatid, sa umagang ito, sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Ako po ay hirap na
sa mga nagaganap sa aking buhay dahil sa aking pagsuway. Subalit dahil sa katuroang ito, ako'y naliwanagan. Ayaw ko po na maging alipin ng sumpa. Gusto ko pong maging malaya. Tinatakwil ko si Satanas at ang lahat ng kanyang gawain at tinatanggap kita, Panginoon Jesucristo, sa aking buhay bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Alam ko pong kayo muling napagpala ng broadcast. At kung kayo po'y napagpala ng broadcast, ako po'y nabibless at nararamdaman ko po ang presensya ng Diyos filled by the Holy Spirit. Kung kayo po'y napagpalat na blessed, gusto nyo mag-share ng kabutihan ng Panginoon, ang akin pong email address is restAmerica@yahoo.com.ph. Ito po'y sinishare ko rin po sa aking account sa Facebook. Aking pong Facebook account is Brother Rex D. America at Brother Resurrection Rex D. America. Dalawa po ang Facebook account ko para po sa ganon ay maibahagi ang mga salita po ng Diyos. Gamitin po natin ang internet to share, to spread out the Word of God. In Jesus' name, Amen. Mayroon po akong mga website na nababahaginan ko po ng mga salita ng Diyos, ang www.takeoverholyspirit.webs.com at mayroon din pong www.greatisthelordjesuschrist.wordpress.com. May God bless you. The Lord will bless you now and forever. Amen and amen.